Daniel 7:25. At siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan at sila ay mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Daniel 12:7. At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit na kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog na ang kanyang itaas ang kanyang kanan at kanyang kaliwang kamay sa langit at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. At pagka kanilang natapos na mapagputol-putol ang kapangyarihan ng banal na bayan, ang lahat na bagay na ito ay matatapos. Isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon. Sino-sino ang mga gumaganap sa magkaibang panahon na ito? Yan ang propesiya ni Daniel, ang kanyang pangitain. Ang hula na dapat nating tuparin, sapagkat yan ay mangyayari sa mga kapanahunan natin. Pahayag 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Parang isang larong relay. Alam niyo ba yung relay? Yung pasa-pasa? Diretsuhin na natin sapagkat mahabang usapin ito. Mag-umpisa tayo kay Moises. Sa panahon ni Moises, ang gumaganap dito ay ang Ama o panahon ng makadiyos. So, sa mga panahong yaon, ito ay naipasa-pasa sa mga propeta hanggat sa dumating ang panahon ni Hesukristo. Sa panahon naman ni Hesukristo, dito ang gumaganap ay ang anak o ang makatao. So, sa panahon ni Panginoong Hesukristo, mga kapatid, tayo pa rin ay nagpapatuloy. Subalit, kung ang iyong paniniwala, kapatid, ay hanggang kay Panginoong Hesukristo lamang, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ikaw ay napag-iwanan na. Dahil iba na ang ating panahon ngayon. Nasa Revelation book na tayo o nasa pahayag, ang panghuling bahagi ng banal na Biblia. Wala na tayo sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Mag-move on ka na, kapatid, para inyong maunawaan kung bakit kailangan nating mag-move on sa paniniwala. Ito, mga kapatid, aking basahin mula sa banal na Biblia. Pakinggan. In Hebrews 6:1, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts and lead to death, and of faith in God. So ayun, mga kapatid, inyo bang naunawaan na kailangan na nating mag-move on? Ngayon, kung ikaw ay na-stuck pa rin sa elementary teachings about Christ, ikaw, kapatid, ay napag-iwanan na. Ang tanong, magpapaiwan ka ba o magpapatuloy? Subalit, wag na wag pa rin nating kakalimutan ang ating Panginoong Hesukristo, pagkos siya ay mas lalo pa nating kikilalanin. Meet the real Jesus. Mga kapatid, panoorin ang series na yan. So, na kanino na naman niya ito na ipasa? So dito, sa paglipas ng mga panahon, ito ay umabot
kay Jose Rizal o kay Dr. Jose Rizal. Dito ang gumaganap ay ang Apo, na ang gumaganap ay ang Makabayan, ang tanging bayaning may nakatayong monumento sa iba't ibang bahagi ng mundo. So ayan mga kapatid, inyo na bang naunawaan na ito ay parang isang rally, pasa-pasa, at ito ay nagmula sa Ama, Anak at Apo. Ang Ama ang makadiyos, ang Anak ang makatao, at ang Apo ay ang makabayan. Yan din ang tawag sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila ang tatlong persona. Kaya naman mga kapatid, kung ang turo sa inyo ay mula lang sa Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak na si Panginoong Hesukristo, pues may kulang pa sa iyong paniniwala kapatid, sapagkat mayroon pang Diyos Espiritu Santo na lumanghap kay Jose Rizal, o Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ayon nga mga kapatid, sila ang tatlong persona na gumaganap sa magkaibang panahon na ating mababasa sa propesiya ni Daniel. Si Moises ang gumaganap sa isang panahon at ang Panginoong Hesukristo naman ang gumaganap sa mga panahon, at si Jose Rizal naman ang gumanap sa kalahati ng isang panahon. Daniel 7:25. At siya'y magpabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan, at sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Daniel 12:7. At aking napakinggan ang lalaking nakapanamit na kayong lino na nasa ibabaw ng tubig ng ilog, nang kanyang itaas ang kanyang kanang kamay at ang kanyang kaliwang kamay sa langit, at sumumpa sa pamamagitan ng nabubuhay magpakailanman na magiging sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon, at pagka kanilang natapos na mapagputol-putol ang kaharian ng banal na bayan, ang lahat ng bagay na ito ay matatapos. DJs